Hindi lang tayo magsusulat ng ating mga piset. Ganito. Diba yan? Sinend ko sa GC. Yung ganito. Tapos, ang gagawin nyo, kada section may kanya-kanyang kulay. Pakaberan nyo na lang ng panibagong kulay para uniform. Yan. Tapos, di kung sobra, sobra. Kung kulang, isang sem. Kulang sa lahat ng presets natin yung notebook, edi dalawang notebook ang aabutin. Makapal naman to. Hindi ko alam kung ilang sheets to, pero nung ako'y nagko-compare, ito yung hawak ko namin. Dito na nakasulat sa ganito. Ayun. Tsaka naisip ko, mas maganda yan kasi pwede ko ibalik sa inyo pagkatapos ng SEM. Pwede niyong aralin sa susunod kapag kailangan niyo yung topic na yun. Ayun. Tapos speaking of pala, bibigay ako ng exempted na or additional points na lang siguro. Additional points sa midterms or final. Depende. Pwede ring exempted na quiz or additional points sa quiz. Kapag consistent na maganda yung sulat nyo sa notebook. Pag engineering drawing na naman kayo, so marunong na kayo magsulat ng engineering lettering. Hindi kailangan na all caps, pwedeng small, pwedeng capital. Basta maayos at maganda at malinis. Siyempre may mga, hindi ko alam, may mga drawing pa ba sa DE? Nakalimutan ko na eh. Parang meron pa din, mga graph. Hindi kasama din yun. Mag-review lang tayo para umalik yung utak niyo sa TE. Kasi ang tagal ng bakasyon eh. Halos isang buwan mahigit. Alam niyo pa yung order at degree ng isang differential equation? Tandaan niyo pa ba? Order tsaka degree. Paano malalaman yung order? Paano malalaman? Sinong may alam? Wala. Anyone? Sige, sino na una mag-raise ng hand? Hidalgo? Sir, ang pagkakatanda ko po, ang order po is ano po, para po siya sa order ng derivative po. And then, ang degree po is exponent Exponent ng ano yung degree? ng function po. Okay. So, medyo tama na medyo mali. Yung order ay yung highest derivative doon sa iyong DE or differential equation. Yung degree naman is exponent of the term with the highest derivative. Pasensya na yung sulat ko dito. No? So, recall natin paano nalalaman. Kapag sinabing degree,
exponent of the term with the highest derivative, ibig sabihin, itong tinutukoy na to, ito na rin yung mismong order. Therefore, exponent nung term na pinagkuhanan mo ng order. For example, meron kang second derivative of y with respect to x plus 2b times dy over dx raised to 3 equals, plus y equals 0. Tanong, anong order ng ating differential equation? Anong order? Ano bang definition? Highest derivative. So, anong order niyan? Sige, Hidalgo. Pag ganun, hindi nyo na kailangan mag-raise ng hand lagi. Pwede na kayo mag-open mic. May permission naman kayo sa magot anytime. Okay po. Noted po. Bale po, ang order po ng differential equation po is ano po? Second order po. Okay. Ano naman ang degree? Ang degree niya po is 3 po. O, yun. First or third? Paano malalaman? First or third? So, paano malalaman ang degree? Yung degree ay exponent or highest. Dapat ito. Highest. Highest exponent din. Saan na yun? Highest exponent siya of the term with the highest derivative, or in short, highest exponent nung term na pinagkuhanan mo ng order. So, dito ka kumuha ng order, di ba? Sa second derivative. Kasi siya yung highest derivative. Therefore, yung exponent nito ang kukunin mo, which is 1. So, ang sagot ay, you have exponent niya, yun yung kukunin mo. So, meron tayo dito, degree first, hindi third. Maliwanag yung pagkakaiba. Kung saan titingnan. O, sige, kung na-gets nyo or naaalala nyo na, magsagot pa tayo ng iba pa. You have a second derivative w with respect to x quantity cube minus xy times dw over dx plus w equals 0. Okay. Ano ang degree? Ebora. Dito ka ba, Sophia? Ebora. Hello? Evangelista, Tyrone. Naririnig ba ako, guys? Yes po, sir. Oh, ano ang degree nito, Evangelista? Order muna, order. One, two, three, four, five, ano? Tingnan ang definition. Order. Yung order ay yung may highest derivative. So, anong order nito? Two ba, sir? 2. Dahil, nandito ka sa second derivative. So, meron kang order na 2. Or second order. Ang degree, ano ang degree nito? Three po. 3 or third. Ganun lang kadali tingnan yung degree and order. Isa pa.
cosine third derivative of y with respect to x plus dy over dx quantity squared equals x. Anyone? Degree and order. Sorry, hindi ako nakatingin. Sino nag-raise ng hand? Kabanig. Kabanig, Ken? Degree. Ang Order degree muna po tayo sa sir, result. Order unahin natin lagi. Order. ang order po ay 3, ang degree po ay 1. Sure ka na? Tama ba siya? Sa tingin nyo? Ang order ay 3, ang degree ay 1. Ang sagot ko ay ang order ay first or 1, ang degree ay second. Bakit? Sir, kala ko ba dito titingnan sa highest degree? Ba't ang kinuha ay dito, first order, tas degree 2? Kasi, tingnan mabuti. Itong part na to ay yung angle theta sa iyong function na cosine. Therefore, hindi mo siya iti-treat as part ng iyong DE na pagkukuhanan dahil siya ay angle theta lang. Ang mismong derivative lang dyan ay ito lang. Therefore, ito lang yung pwede mong i-consider. May first degree, as meron, first order, kasi first derivative, then degree, second. Nagets ba, Kabani? Yes po sir, thank you po. Yung iba, nagets ng iba? Angle theta, yung third derivative doon. So, hindi mo siya pwedeng i-consider. Hindi siya derivative mismo doon sa term na yan. Okay. So, isa pa. Ito. Square root of dy over dx quantity squared minus 2y equals the second derivative of y with respect to x. Order and degree. Okay, anyone ulit? Sino? Walang problema kahit tama o mali. Kapag mali, edi ituturo natin kung ano yung tama para mas tutunan natin. Sige, Miss Delgado. Meka. Order po ay 2, degree po ay 2. Order ay 2. Degree ay 2. Paano mo nakuha yan? Sige, go. Yung Delgado square na root rin. po ay tatanggalin. Yung Okay, square root po ay aalisin. So, magiging dy over dx squared tama. po siya. Tapos, i-distribute lang po. So, Yung, before natin tingnan yung degree and order, syempre, may square root kasi dito. So, i-simplify muna natin na walang radicals. Therefore, pag ni-square mo both sides, ang lalabas ay dy over dx quantity squared minus 2y equals second derivative of y with respect to x quantity squared. So, dito niya nakuha yung sagot. Dito, ano na ngayon ang ating highest order? We have the second derivative. Ano ang exponent niya? We have the second degree. So, tama si Delgado. Very good. Hindi isang tingin yun agad titingnan ha. Kailangan intindihin. Kagaya ng angle theta, saka nung radical. Naintindihan mo guys? Okay kaya? Okay. Tapos, since mas marami dito ang bago ko lang estudyante or first time ko ma-handle, huwag kayong mahihiyang mag-raise ng hand or concerns kapag hindi nyo masyadong naintindihan. Kasi pwede namang ulitin, ipaliwanag naman ulit. Alam naman yan ng mga before ko na naging handle. Walang problema kung hindi talaga na-get, di ulitin na. Ano? Tapos, may concern pala ako. Kayo ba ay nagre-record ng online classes kapag mga ganitong solving problems yung subject?
Kasi sa akin ay pwede niyo yung gawin para meron kayong babalikan kapag magre-review. So, bibigyan ko kayo ng permission na magkaroon ng recording. And much better, sa totoo lang, mag-record kayo. So, para din ma-distribute sa buong klase as well as sa kabilang section kasi halimbawa, ano ba? Ako kasi ay depende sa, halimbawa, may pagsasalta yung ganito. Tapos may tuturo akong kakaiba or shortcut. Kasi depende rin sa pacing ng estudyante. May section na mabilis, may section na mabagal. So, possible, mag-sharing din kayo ng mga kapatch nyo. So, sino pwede nating taga-record ng klase dito sa section nyo? Ng maraming storage dyan. Tapos, upload na lang natin sa drive para mabuksan ng marami. Sino sa inyong section ang pwede? Wala ba? Wala. Wala kahit isa. Ay siya, walang mga pag-record, wala kayong babalikan na lesson pag ganyan. Nasa sa inyo naman yan eh. Hindi ko naman sinasabing required. Much better lang kung meron. Wait lang. Hello. Tapos kung sakaling next meeting meron or wala pa din, edi bago tayo mag-record, halimbawa, may gusto sa inyo mag-record, humingi muna ng permission. Ano? Kasi yung sa klase natin, supposedly, yung lesson, walang problema i-share. Pero yung mga internal natin na agreement, for example, yung mga pag-usapan natin dito, hang dito lang sa section na to. Ano? Naliwanag ba yan? Nagsabi muna bago kayo mag-screen record. Wala na din kasi akong storage eh. Tira yung laptop ko before. Okay, so tuloy natin kung ano't ano man. One half y squared y prime the third power plus 3 y double prime equals sine x. Ito, paano to? Order degree. Kasi yung kanina, dun sa notation na dy over dx, ito naman naka in terms of y prime. So, anong order at degree natin? First, second, third. Alam nyo ba na pag sinabing y prime, yun lang din yung dy over dx? Kung alam nyo. Kapag dependent variable ang x, independent ang y. So, dito, anong order at degree natin? Order and degree. Anyone?
Audible pa ba ako? So, anong order nito? O, pipili lang kayo. Ano ba yung highest derivative dito? First, second, third, kabanig. Sir, ang order po ay 2, yung y double Second. prime po. Okay. Then ano, degree niya. 1 po, sir. Okay. So, ganun pa din naman. Yung mga prime naman yung titingnan nyo. O, ganun lang din siya kagaya nung kanina, dy over dx. Kasi pares lang naman siyang derivative. Magkaiba ka lang ng notation. So, alam nyo ba to? Yung independent at dependent variable. Kasi bukod sa order at degree, meron pa tayong tinatawag na linearity. Depende kung siya ay linear or non-linear. Meron din tayong tinatawag na ordinary or partial differential equation. So, siguro tandaan niyo to, yung ODE at PDE. Ordinary differential equation at saka partial differential equation. Tapos, meron pang another description sa kanya ay kung linear or nonlinear. So, yung ordinary at partial, madali lang tandaan. Kasi, tandaan nyo lang dito kapag, for example, ganito. Pag ang involved ay yung mga dy over dx, o kaya d squared y over dx, ordinary yan. Kapag meron kang partial derivative, yan, dyan naman siya magiging partial. So, ganun lang yung palatandaan. So, hindi naman siya masyadong mahirap isipin. Kung ODE or PDE. So, for example, mamaya linear ng linear, doon man tayo sa ang dy over dx equals sin x. Kung meron kang second derivative of y with respect to x equals negative 4y. Parehas yan, ODE, saka ODE. Kasi ordinary differential lang. So, sample, partial naman, o di naka-partial derivative ka lang. Partial of u with respect to t equals h squared times the second derivative of, second partial derivative of u with respect to x. Okay. So, kung anong type ng derivative ang ginamit, di doon mo malalaman kung partial siya o ordinary. Malinaw ba? PD ito. PD. Okay tayo doon? Okay. Paano naman, sir, yung linear at non-linear? Paano malalaman? Kung isa bang DA ay linear or non-linear. So, ganito lang. Copy ko lang ito. Pag linear, ito yung definition niya. Nababasa ba? If each term of the equation which contains a variable of the set or any of their derivative is of the first degree, so marunong na kayong tumingin ng degree, in those variables and their derivatives. So, sa English, ganyan. Pero mas explain ko sa inyo ng mas madali. Para hindi nyo na kailangang isipin masyado yung pinaka-definition niya. Ilagay ko lang din yung non-linear.
Example, meron tayong d, d squared x over dt squared, ay t squared x. Second derivative of x with respect to t plus k squared x equals 0. So, ganito yan. Alin yung dependent at independent variable? Kailangan nating malaman. So, dito obvious, since ito ay second derivative of x ang ating dependent o independent. Paano nyo ba yung nalalaman? Marunong na ba kayo nun? Ganito lang yung titingnan nyo. Usually, independent yung nasa ilalim. So, ganun lang yun para mas madaling nyo na siyang magets. So, x ay dependent, t ang independent. So, once malaman nyo ano yung mga dependent at independent variable, titingnan nyo ngayon yung inyong derivative. So, dapat, ang variables na nakatabi sa kanya, or ito, yung definition nito, yung b sub x, b sub n, x, edi dapat, walang dependent variable dito sa coefficient or multiply sa iyong differential. So, ano ibig sabihin nun? So, magawa muna tayo ng examples para mas madali nyo maintindihan. Ito ay ODE. Kompletohin natin. ODE, order 2 or second, degree first or 1. Then, dependent variable is x, independent is t. Tapos, ito ay linear. So, sinulat ko ito ng buo kasi, for example, sa quiz natin, ito yung kailangan nyo alamin. Alam ba, identify the type of DE, order, degree, dependent and independent variable, as well as yung linearity. So 6 points na agad to. 1, 2, 3, 6. Ito linear. So, paano siya magiging non-linear? Sample. Yan, ito. X squared plus y squared quantity dx plus 2xy dy equals 0. So, kailangan nyong alamin, kagaya nito, kung ODE, second order, degree, independent, dependent, saka linearity. So, simulan natin dito. Ano sa tingin nyo to? ODE or PDE? Ito ba ay ODE or PDE? Ordinary po, sir. ODE. Obvious kasi dx at dy. Pero, bago ka mag-solve, dapat isi-simplify mo muna yung given. Pwedeng i-divide mo both sides ng, anong gusto nyo? Divide both sides by dx or by dy? Ano mas gusto nyo? Kasi pwede yan dalawa yan Pwedeng divide both sides by dx. Ang kalalabasan niya ay x squared plus y squared plus 2xy dy over dx equals 0. Ito yung una. Pangalawa naman, kapag dinivide mo naman both sides by dy. Kapag dinivide mo both sides by dy, ganito yung kalalabasan niya. Dx over dy plus 2xy equals 0. Gets nyo yung pinagkaiba ng 1 and 2? Kung saan dinivide, kung dx man or dy. Pa-thumbs up nga kung na-gets nyo yung 1 and 2, pinagkakaiba.
Sino yung mga nakagets? O, marami naman. Okay, nice. Simplifying lang yan, ano? Pwedeng divide both sides by dx, pwedeng dy, depende kung anong gusto nyo. Ngayon, ang mangyayari kasi dyan, mag-iiba. Kapag kagaya nito, ang kanyang, dito sa number 1, ang dependent variable mo, ano sa tingin nyo? X or Y? Dito sa una. Ano sabi natin? Pag dependent, tingnan nyo to. Dependent yung nasa taas, independent sa baba. So, anong dependent variable sa number 1? Y po, sir. Y. Dito independent ay X. Pero dito sa second, baliktad. Ang dependent mo ay X, ang independent mo ay Y. So, depende yun sa inyo kung alin yung i-divide nyo. Pwedeng divide sa dx or sa dy. Kapag nangyari yun, magkaiba na yung dependent at independent variable nyo. Therefore, possible magkaiba yung linearity niya. So, paano natin siya malalaman? So, ganito. Tuloy natin yung sabi ni Kabanig, ito ay ODE. Sa number 1, anong degree? Saka, order pala. Dito, sa number 1, anong order at degree? Pag doon sa LAN, nandito ka ba? Degree po ay 1, order po ay 1. Okay. Tama. Thank you. So, sa number 2, Deraya, nandito ka ba? Ang order po ay 1, ang degree po ay 2 din po. Ay, 1 din po. So, pareho sila. So, ito yung sagot nyo, maalin sa 1 and 2. Pero, pagdating sa inyong independent at dependent, dito na siya magkaiba. So, ngayon, yung linearity, ating aalamin. So, for linearity, i-check nyo yung kada term. Ang sabi natin kanina, ito yung definition, isi-shortcut na natin. Ang ibig sabihin lang, para malaman kung linear o non-linear, ganito siya. Sa number 1, ito yung term na may differential. So, tingnan natin to. Meron ka sa number 1, meron kang 2xy dy over dx. 2xy dy over dx. So, ang sabi natin, dapat hindi mag-scroll. Hindi ko pala nalagay yung definition ng nonlinear. Wait lang. Screenshot ko lang to. A DE is not linear in the set of all dependent variables. So, ano ibig sabihin nun? Titingnan nyo dito ay yung dependent variable. Anong dependent natin dito sa number 1? Di ba nakalagay? Dependent yung y. So, kapag nakakita ka ng y, tapos nakamultiply siya dun sa inyong differential, non-linear siya. Non-linear. Sa number 2 naman, alin dito yung may differential? Itong buong to. So, meron ka ditong x squared. Pag dinistribute, meron ka x squared dx over dy plus y squared dx over dy. Yan. Sa tingin nyo, dito sa dalawang term, alin dito ang non-linear? Kasi sabi natin, dapat walang dependent variable. Ulitin natin na number 1. Dependent variable may y.
May y kang multiplier sa dy over dx. So, non-linear siya. O, dito naman. Alin dito yung nagpa-non-linear sa kanya sa tingin nyo? Ito bang x squared dx dy o itong y squared dx over dy? Sige, sino yung nag-raise ng hand? Mark, Crystal. Yes po. Ang Okay. nagpa-non-linear po sa kanya yung x squared dx over dy kasi Okay. dependent So, ito variable ano? dx. Tama, kasi dependent mo yung x, then naka-multiply kasi yung differential. So, dito siya naging non-linear. Ito, linear to. Ito, non-linear. Pero since itong dalawang to ay nasa term mo sa buong differential, yung buong differential equation ay non-linear na. So, ganun lang yung titingnan niya para mas madali niyong malaman kung linear or non-linear. Hanapin ang dependent variable. Kapag ang dependent variable ay multiplier or nakakabit dun sa iyong differential, non-linear siya. Pa-thumbs up na kung nagets nyo yung linear na linear. Be honest ha, pag nagtatanaw ko ng ganun para makita ko kung sino yung nakagets at hindi. Tapos, pwede namang ulitin. So, magsabi kayo, magbigay pa tayo ng ibang example para mas maintindihan. Apa? Idagdag ko lang pala. Asan na yung ating Pag sinabing non-linear, kasi may katuloy pa, non-linear in x. Yan na, wala. Ito ay non-linear in x. Ito ay non-linear in y. Yung kadugtong na word, kung in x or y, yun yung independent. Baka malito ha. Ang titingnan ay multiplier ng dependent. Y, y. Pero pag dinescribe, siya ay non-linear dun sa independent. Non-linear in x. Dependent ay x sa second, dx. Tapos independent may y, non-linear kasi may x dito, non-linear in y. So, bigay tayo ng another example para mas maintindihan nyo. Halimbawa ay ito. X plus y quantity dx plus 3x squared minus 1 dy equals 0. So, almost parehas nung kanina. Paano nyo ito sasagutan? Ano unang gagawin? Para malaman kung independent or dependent variable kung alin. Ano bang ginawa natin kanina? Pag walang nagsagot, ako magtatawag, no? Pag walang mga nasagot. Manalo. O sige to, si Kabanig muna. Nagpresenta na siya. Sige, Kabanig, ano unang gagawin? Sir, i-divide po sa dy. Yung sa'yo, sabi mo divide sa dy. Pwede ba Opo. sa dx? Pwede din po. Okay, so ibig sabihin dalawa, ano? Opo. Pakita na natin yung dalawa. Kasi pwedeng sa dy, pwedeng sa dx. So anong gusto mong unahin? Divide sa? Sa dy po muna. Pag divide sa dy, anong lalabas? Bale, multiply po sa x plus y dx
tapos dx over dy Okay, plus plus 3x squared minus 1 po. equals 0. Kapag naman sa dx, dinivide. Magiging x plus y plus 3x squared minus 1 dy over dx po is equals to 0. Okay. So, yan na. Okay. So, parehas ODE, obvious. Parehas din degree at order kasi parehas ba sa 1 and 2 ang degree at order? Parehas? Parehas, no? Parehas pan. So, ibahin ulit natin yung independent sa independent variable. Number 1, ano ang dependent? Anyone? Here, X. go. Open time. Dependent Number variable one. po sa number 1 ay x. dx. Okay. Ay, x na X po. na lang. Variable kasi. So, y. Sa pangalawa naman, sa number 2, Y naman po. o ngayon, paano malalaman kung linear o hindi? Anong sabi natin? Tingnan nyo yung lahat ng terms na mayroong differential. So, dito sa number 1 ay ito. You have x dx over dy plus y dx over dy. Linear o hindi? Hindi po. Okay. Non-linear. Alin ang nagpa-non-linear sa kanya? Yung x dx over Yung dy x po. dx o yung y dy? Ay, yung y dx. Alin dito? Sorry, hindi ko masyado narinig. X dx over dy po. Ito ano? Kasi meron kang dependent variable naka-multiply dito. So, tama, non-linear. Eh, dito sa pangalawa, sa number 2. O, tingni. Alin dito ang iyong mga terms na may differential? So, meron kang 3x squared dy over dx minus dy over dx. Linear o hindi? Linear po. Linear po. Bakit siya naging linear? Kasi ang dependent ay y. O wala ka namang multiplier na y dito. Wala ka din namang multiplier na y dito. Therefore, linear siya. So, yun lang yung titignan nyo para malaman kung linear o non-linear yung inyong differential equation. Gets na? Thumbs up na kung nag-gets na ngayon yung, kung sino yung naka-gets na ngayon ng linear, non-linear. Sana mas dumami compared kanina. Medyo almost lahat na ano. So, doon sa mga hindi pa, edi recording naman siguro. O kaya, ako magtatanong ngayon, concerns or alin dito yung medyo magulo, pwede natin ulitin. Pwede kayo mag-raise ng hand up. Sir, ano po nangyari sa part natin? Hindi ko po nag-get. Sabihin niyo lang para ulitin natin. Sure kayo, wala. Ulitin niyo yung mga ganun ha, pag yung hindi niyo talaga nag-get. Kasi kapag walang nagtanong, na naintindihan niya na. Hindi pwedeng nahihiya kayo kasi learnings yung papalit. Sayang naman. Ano, naintindihan ba? Hello?
Hello? Rinig ba ako? Yes po, sir. Okay. Ako lang, isa pang given. Hmm. Last one. Kaya na magsasagot nito. Sabahin ko lang. Ito. Bigay niyo sa akin kung ODE, TDE, order, degree, dependent, independent, tsaka kung linear o hindi. Tingnan natin kung nag-gets niyo. Tawag wala eh. Jessica Quiroz. Jessica Quiroz. Jessica. ODE po, sir. ODE. Tama. Ano ang iyong degree? Order muna. Order po ay third order, tapos ang degree po ay first. Inulit natin. Inalis ko yung 3 dito. Ganito na yung given. Ulitin natin. Ano na ngayon ang order? Kasi binago ko yung una ko nasulat. Ano ang order nito ngayon? Second order po. Okay. Ano ang degree? First degree po. Okay. Sir, bakit yung kanina may may trigo din naman pero hindi natin kinount? Anong pagkakaiba niya dito? Bakit ito tayo kumuha ng degree at order? At nandito pwede. Dun sa kanina bawal. Ano sa tingin niyo guys? Anyone? Hidalgo. Sir, yung kanina po, nasa loob po siya ng cosine. And ito naman po, yung pong sin t po is, ano po siya, multiplier po siya ng tawag doon. Okay na. Multiplier siya ng iyong second derivative ng dy over d. So, tama na. Huwag kayong malilito doon, ha? Very good. Sige, si Hidalgo na pagtuloy natin. Thank you, Piroz. Independent saka dependent variable. Hidalgo. Ang independent variable po is y po. Independent, ha? Apo, ang independent Okay. variable. Sample, halimbawa nandito, dx over dy. Ano independent? Nasa taas, nasa baba? Ay, nasa baba pala Yung po. differential. Nasa baba. Nasa baba Okay. po independent. Yung Baliktad pala. malilito doon, ha? Okay, sayang eh. No? Okay, tapos dependent ay y. So, linear ba siya o hindi? Linear o hindi? Hidalgo, ikaw na magtuloy. Ay, ako pa. Paano sabi natin kanina kung linear o hindi? Ano po? Titingnan mo yung dependent kung may multiplier. Ito, non-linear to. Kasi yung dependent niya, yung multiplier nun. Pero kapag wala, kagaya nito, non-linear. So, ulitin natin yung tanong dito. Ano ang independent mo? T. Ano ang dependent? Y. So, titingin ka sa yung dependent. Yung mga y ba dito sa part ito
nakamultiply sa iyong differential? Meron o wala? Wala po, sir. Therefore, siya ay linear. Linear po. Sir, ba't may nakamultiply ditong y sa cosine t? Ang sabi natin, depende lang yun kung nakamultiply siya sa iyong differential. So, dun ka lang titingin. Hindi ito kasali. Kaya siya ay linear pa din. Nagets na? Oh. Thumbs up ulit kung sino ang nakagets na ng linear at non-linear. Kung may nadagdagan pa. Ayun, may mga nadagdag. Nice. Okay. Very good. Okay, tapos na tayo dyan sa ating intro. Ang next topic natin ay elimination of arbitrary constant. Siguro naman ay familiar na kayo dito. Asa na nga kayo? Share ko lang ulit itong screen ko ng syllabus. Kita na ba yung syllabus? So, ito yung sunod. Elimination of arbitrary constants. So, kasama pa yan ano. Pahinga muna tayo ng konting oras. 9 a.m. sakto. Balik tayo. Start tayo ng arbitrary constants para naman i-rest yung mga utak nyo. Yung family of curves, parang hindi pa natin madidiscuss ngayon. Sasabay na lang natin siya dito sa variable niya mga yan. So, sunod. Ito naman yung ano na, madali na. Pero kung kaya, edi go. So, 9 a.m. balik tayo. Hello? Ngayon, mali lang yun. What may kasi pasok na yung lesson. Kaya na tayo mag-move forward. Okay? Ito tayo sa elimination of arbitrary constants. So, nasa big lang. Diba nag-define nga before? Sa DeepCAD, ang sagot ay, diba ang sagot doon ay mga numbers, integers, pag-bracket. Tapos pag ano naman, function. So dito, sa differential equation, ang meron naman sa differential equation ay, ang sagot natin sa mga, or ang solution ng isang differential equation ay another set of equations. Hindi siya yung simpleng ang sagot lang ay 3, 2, 2x, 5x. Hindi siya defined. Siya ay set of equations. So, paano nangyari yun? Bale, ganito. Elimination of arbitrary constant. So, kapag elimination of arbitrary constant, eh di
Yung mga constants, eliminate natin. Sample. Number 1. So, kailangan natin dito ng knowledge ng integral at differential, no? Kasi gagamit tayo ng derivatives at integral sa pag-solve nito. For example, verify that y of x equals e to the negative 2x is a solution to y double prime plus 3y prime equals negative 2y. Kapag ganito yung problem, i-verify mo lang kung yung, sabi natin, di ba, ito yung DE mo. Ang sagot sa DE ay isang equation or set of functions. Kasi, in terms of x siya, hindi siya yung diretso lang na ang sagot ay 4, 3, or exact value. So, siya ay isang function of x. Kapag ganitong verify, madali kasi ipoprove lang. Pero later on, i-explain ko din kung paano mag-solve ng DE na hindi given ang solution. So, dito muna tayo sa given ang solution. So, elimination of arbitrary constants. Kapag ganito, ang una nyo gagawin ay tingnan nyo kung ano yung highest derivative or ano yung order niya. Ang order nito ay 2 kasi naka-double prime. Ibig sabihin, yung iyong function na y of x ay i-derivative mo hanggang second derivative or hanggang y double prime. So, ano muna yung y prime? Tandaan niyo pa ba ang derivative? Ano ang derivative ng e to the negative 2x? Anyone? Derivative nyo nga to. Ito. Ano ang derivative ng e to the negative 2x? Tapos na kayo ng dipkal, Dapat basic na sa inyo to. Negative 2 e to the negative Okay. x po. Negative 2 e to the saan? Negative Ano exponent? Yan. x po. Dapat tandaan nyo ang derivative ng e to the u, ha? Madali lang yan. Copy nyo lang, tapos derivative nyo lang yung exponent. E to the u du. So, ito yung e to the u, at ang derivative ng exponent, negative 2x, negative 2. Dapat yung ganyan, i-review nyo, ha? Dapat alam nyo na yan. Kasi tapos na kayo ng discal. So, sabi ko nga, ang DE ay pinagsamang discal at integ. So, kailangan marunong pa rin kayo ng discal at integ. Kaya kailangan nyo to. Y prime equals negative e to the negative 2x. So, ano naman ang y double prime? Anong y double prime? Paano? Sige, go. Pinag-raise ng hand. 4e to the negative 2x po. Ano? Pinakamadali niyang i-derivative yung e at ln. So, recall nyo, ha? Kasi ito lang formula niya. Napakadali lang. E to the u du. Okay. So, once nakuha mo na yung y prime tsaka y double prime, ano naman ang sunod? So, ipoprove natin na ito ay solution. Hindi i-substitute natin dito. Pinakuha natin mga to, i-substitute natin dito. So, meron kang 4e to the negative 2x plus 3 times negative 2e to the negative 2x equals negative 2 times anong y? E to the negative 2x. Solve. You have 4e to the negative 2x minus 6e to the negative 2x equals negative 2e to the negative 2x. Anong simplify nito? Simplify nga nito.
4e to the negative 2x minus 6e to the negative 2x equals, nasagot dito. Marunong ba kayo? Combine lang. Pwede ba itong masimplify? Pwede makombine itong dalawa o hindi? Pwede po, sir. O anong sagot? Negative 2e raised to negative 2x po. So, equal sila. O, na-satisfy. Therefore, y of x equals 2e to the negative 2x is a solution na-verify natin to y double prime minus 3y prime, plus 3y prime equals negative 2y. Na-verify natin kasi nag-equal sila. Para sila ng sagot. Madali siya kapag i-verify mo yung solution. Kasi ipoproof mo lang na tama yung equation. Oh, isa pa. Isa pang problem. Kaya naman na magsasolve nito, ako magsusulat. Kaya magka-guide sa akin. Yan. Y triple prime minus 3y prime plus 2y equals 0. Verify daw natin na solution ang y of x equals 3e to the negative 2x plus 4e to the x. Okay, ang tanongin ko, anong unang gagawin? Ano ang unang gagawin? Verify daw in a solution. Ano unang ginawa natin kanina? Derivative po. Oh. Gaano kadaming derivative ang kailangan dito? Since third order po ang is tatlo po. Third derivative po. Tatlong derivative din siya. So, tama. So, first derivative muna. Ano ang first derivative natin? Yung nasagot kanina, continue mo. Negative 6e to the negative 2x plus Okay. 4e to the x po. Plus, Plus 4e to the x. okay. O, iba naman. Y double prime. Pwede natin. O, sige. Go. Ikaw, nag-open mic. Sir, 12e raised to negative 2x plus 4ex. Raised to ex po. 4e raised to x. Okay. O, diba yan, o? Kakita nyo sila. Madali lang ang derivative ng e. O, hindi nyo tatanda. Kailangan nyo talaga itong reviewin. Kailangan mag-review ng derivative at integral. Kaya nga siya prerequisite sa DE. So, ako magtatawag. Y triple prime or third derivative. Di malibot. K. Di malibot K. Negative Sir, Ikaw. negative 24 e raised to negative 2x Okay. Tapos, plus e 4ex. okay. Oh, nice. Thank you. So, verify kung solution. So, direct sub lang yan. O, direct sub natin siya dito. Sige, patuloy. Di malibot. Pa-substitute. Hello. Di malibot. Tuloy natin. Substitute mo tong mga to dito.
Ano maging sagot natin? Diyan pa ba siya? Nunez, Jan Card. Sir, ano po? Negative 24e raised to negative 2x plus 4ex minus 3 times negative 6e raised to negative 2x plus 4ex Or plus e to the x ang basa dun ha? apa, Or e to the x. Okay. plus 2 times 3e raised to 2x negative 2x plus 4e raised to x po. Okay. So, for 0, ikaw na rin mag-simplify. O, kapitahin ko lang natin to. Plus 4e to the x. O, ano mangyayari dito? Positive ano po? Nunez. Positive Active. 18e raised to negative 2x po. Okay. Negative 12 po. E raised to x plus Okay. 6 e raised to negative 2x po plus 8 raised to e raised to x po equals 0. Sige. Simplify. Okay. Alin ang pwede i-combine dito, Nunez? Yung mga ano po. Wait lang po, sir. Sige, ikaw. O, dito muna sa negative 24, e to the x. Yeah, e to the negative 2x. Ano pwede i-combine dito? Yung ano po, 18 po. 18 po So, tsaka ano yung magiging sagot doon? Negative 6. 24 plus 18. Negative 6 po. Plus 6, e to the negative 2x, magiging 0 po. 0. Okay, ito Opo. 0. So, wala na. So, ito, 4 e to the x minus 12 e to the x. 8 po. 8 o negative? Negative 8 po. Negative 8 plus 8 e to the 0 x. po. So, 0 equals 0. Therefore, tama na solution yung ito ay solution dito. So, na-verify natin siya. Correct. Naintindihan ka? Guys? So, isa pa. Para masanay kayo. Ay, yung verify ay gagawa ko ng homework sa inyo. Tuturo ko naman ay yung mismong elimination na ng arbitrary. Yung mga homework sa notebook nyo na din isusulat. Tapos yung notebook, mag-a-announce na lang ako kung kailan ipapasa. Pwedeng every quiz, pwedeng every face-to-face, pwedeng every exam. Depende ano. Kasi napagbigay na naman tayo ng 2 example. So, at least may pattern na kayo. Hello, hello? Rinig ba ako? Wala tayong internet. Okay pa? Naririnig pa ako? Yes po, sir. Okay. Ako nawala na eh. Gawa na tayo ng mismong elimination of arbitrary constants. So, ganito.
Ayan, ano. So, ngayon na, kanina, given ay solution, i-verify lang. Ngayon naman, baliktad ang gagawin natin. So, given dito ay solution, kasi ito yung solution, di ba? Ngayon ay ipa-find natin yung mismong differential equation kung saan solution itong given na c1 e to the negative 2x plus c2 e to the 3x. So ngayon, DE na yung hahanapin natin. Ito na yung mismong differential equation. So, paano kapag ganito? Ang method na gagamitin natin ay yung elimination of arbitrary constant. So, yung C1 at C2 dapat ma-eliminate natin. So, dito, algebra, yung inyong DE, yung diffcal, gagamitin pa rin, plus yung algebra, madalas. Kasi, elimination method nga ang sabi. So, unang gagawin ay, titingnan muna kung ilan yung constants. Meron ko ang C1, saka C2. Kung ilan ang iyong arbitrary constants, ganun kadaming beses mo i-derivative. So, hanapin natin yung y prime saka y double prime. So, yung sabi nga natin, ang C1 at C2 ay constants. So, ititreat nyo lang siya as constant kapag nag-derivative. So, try nga natin, ano ang y prime? Anyone? Paano sasagutan ang y prime? Pag walang nagpapresenta, ako ang tatawag. Okay, go. Same procedure po as kanina, yung Okay. first derivative negative So, sige. 2 e to the negative 2x. Nasaan ang e C1 to the mo? negative 2x. Ganyan lang? Ganyan lang ba? Ah, Hindi pwedeng kasama po gano'n. yung Kasi, yung C1 ay constant. Di ba pag nagde-derivative tayo ng isang term, tapos may constant, di ba yung constant is parang, kumbaga, example, derivative ng negative 4x. Di ba yung negative 4, kinakopy natin, tapos dinire-derivative natin yung variable na x. Which is 1, kaya ang sagot ay negative 4. So dito, hindi pwedeng mawala yung C1 mo. So ulitin natin. Magiging negative. 2 Tama naman kasama halos po yung C1. 2. Yan, C1. C1, C sub 1. e to the negative 2x. Kasi itong buong to, yung negative 2 times C sub 1, yan na yung constant mo or coefficients dito sa e to the negative 2x. Plus, sige, continue. Plus 3c sub 2 e to the 3x. 3c2 e to the 3x or c sub 2. Very good. Sige, patuloy na ng second derivative. Second derivative po is 4c sub 1 e to the negative 2x. Sorry, negative plus 2x. Plus 9c sub 2 e to the 3x. Ay, very good. So, ano naman ang sunod? Sabi, eliminate arbitrary constants. Eliminate yung 1, yung c sub 1, saka c sub 2. Kung meron ka ng equation 1, original. Meron ka nakuha ang equation 2, first derivative, at equation 3, second derivative. Second derivative. So, kapag nagkaroon kayo ng ganito, yung galing sa ating first at second derivative, using algebra, meron kang 2 unknowns, meron kang masasolve dito yung iyong mga unknowns kasi through elimination method. Marunong ba kayo nun? Elimination? Sino marunong? Hindi na ba tatanda? Magre-review ha. Ito ay basic knowledge sa algebra. Meron tayo dito
dalawang arbitrary constant tsaka sa isang y. Sa totoo, yan ay yung tinatawag na three equations, three unknowns. Pero since arbitrary constants ang eliminate natin, ganun pa rin naman halos yung procedure. So, from equations 1 and 2, gagawa ka ng panibagong equation. Diba? Ito yung equation 1. Ito yung equation 2. So, ang kailangan nyo ay mag-eliminate ng arbitrary constant. So, paano kayo makakapag-eliminate? Tingnan nyo yung mga coefficients. So, ang mga coefficients dito ay, sa first ay C1 saka C2. Dito sa first derivative ay negative 2C1 saka positive 3C2. Para ma-eliminate nyo, kung ako ang tatanungin dito, ang gagawin ko ay i-multiply ka ng 2 times the equation 1. Equation 1, i-add ko sa equation 2. Kasi paano pag nangyari yon? Ganito ang nangyayari dyan. Diba, meron ka equation 1. I-multiply ko ng 2. So, i-multiply ko ng 2 both sides. Ang mangyayari dyan ay 2y equals 2c1 multiply both sides, di ba? 2c1 e to the negative 2x plus 2c2 e to the 3x. Patams up na kung sino sa inyo yung nakagets na multiply ko ng 2 yung equation 1. Isa, dalawa. O konti, o ulitin natin. Kasi sabi natin, elimination of arbitrary constants. So, ang gagawin nyo, eliminate nyo yung C1 at C2. Paano nyo ma-eliminate yung C1 at C2? So, yung tatlo mong equation. Equation 1. Equation 1. Saan ba? Equation 1. Equation 2. Equation 3. Ang aalisin mo ay yung mga C1 at C2 kasi sila yung arbitrary constants. So, ang technique dyan, tingnan nyo yung mga coefficients. Ang coefficient nito ay C1, ito ay C2. Ito ay negative 2C1, ito ay positive 3C2. So, pwede naman kasi iba't iba tayo ng paraan. Ang pinakamaganda kasi dyan, pagparehasin nyo yung coefficient ng C1 at C2. So, sa akin, C1 ang pinagparehas ko. Kaya ito ay ito ay negative 2C1. Ang ginawa ko dito, minultiply ko both sides ng 2. Para ganito yung lalabas. 2C1, 2C2, saka 2Y. Kasi kapag ginawa mo yon, tapos ang sabi ko, i-add mo sa equation 2. O, ano equation 2 natin? Ito, di ba? So, meron kang y prime equals negative 2C1 e to the negative 2x plus 3C2 e to the 3x. O, diba? Ito yung equation 1. Ito yung equation 2. Yung equation 1 natin dito, nakamultiply na ng 2 both sides. Kaya siya may mga 2 sa unahan. Kasi kapag inad mo yan, makakancel to. Therefore, na-eliminate mo na yung C1. Which is yun yung gusto natin gawin. Eliminate yung arbitrary constant. So, 2y plus y prime equals 5c2 e to the 3x. Nabawasan na yung arbitrary constant natin. Kapag sinabing elimination of arbitrary constant, yun yung goal. Maalis nyo yung mga constants na yun. Where in this problem, yung C1 at C2. So, may ibang paraan. Halimbawa, equation 1 and 2. Ang gusto nyong pagparesen ay C2. Ano nandito? 3C2. Pwede multiply mo both sides to ng 3. O pwedeng maging 3y equals 3c1 e to the negative 2x plus 3c2 e to the 3x. Okay. E to the 3x. O. Ito yung equation 1 mo pag minultiply mo ng 3. O, ano yung iyong equation 2? Y prime equals negative 2c1 to negative 2x plus 3c2 e to the 3x.
Oh. Pag ganito ang ginawa mo, multiply mo ng 3 both sides, anong gagawin mo para makapag-eliminate dito ng constant? Mag-a-add o magsusubtract? Sa tingin niyo? Magsusubtract po since parehas Subtract, po di ng ba? sign yung 3. Oh, kasi parehas itong positive 3. Oh, therefore, ganyan yung mangyayari. O, 3y plus y prime equals 5c1 e to the 2x. Sorry, e to the negative 2x. Maalin dyan ay pwede nyong gawin as long, ayun, ano nga wala. Maalin dyan ay pwede nyong gawin as long as nakapag-eliminate kayo ng arbitrary constants. So, depende yun sa diskarte nyo. Ito yung sinasabi ko nga, ito ay nasa algebra na knowledge. Kaya kailangan yung basics talaga dyan ay alam nyo. O, basics algebra trigo plus difficult integ na nadaanan nyo na. Yan, pag pinagsama-sama, gagamitin nyo sa DE. So, maalin dyan pwede. Ang ginamit ko ay ito. Kayo, depende yun kung pwedeng ito, pwedeng ito. Hindi man yan fix, pwede nga gawin nyo agad. Equation 1 saka equation 3. O, kapag equation 1 at 3, tapos pagpaparehasin ko ay C1, sa tingin nyo, anong i-multiply ko? Pag equation 1 at 3 ang gagamitin, tapos pagpaparehasin ko ay C1, ano i-multiply ko sa equation 1 sa both sides? Hindi nyo pa rin siguro nakikits, no? Ang goal ay, sige, sino? Kung mag-eliminate po tayo sa equation 1 and 3 at gusto po nating pagparehasin, ang pwede po nating i-multiply is, tama po bang maalin sa 4 na coefficient ng y sa coefficient ng equation 3 or 9 po? Tama. So, titingnan nyo yun, di ba? Ito, 4. So, multiply nyo ng both sides ito ng 4. Kung C1 ang pagpaparehasin nyo. Kapag C2 naman, di 9. Kasi nga, ang goal mo, ma-eliminate yung constants. So, ito, tabi muna natin to ha. Ito ay hindi part ng aking solution. Kasi itong binox ko ay alternative. Yan ay depende kung alin yung ginawa nyo. Ngayon, naggamit ang equation 1 and 2, pinag-add natin, ito lumabas. Ito, sabihin natin, ito ang equation number 4. O, tapos ano yung sabi natin kanina? Meron tayong equations 1 and 3. 1 and 3. Kapag ginawa natin yon, kung ano yung in-eliminate or pinagparehas natin sa una, sa equations 1 and 2, ganun din yung gagawin natin sa equations 1 and 3. Para maging uniform sila. So, sabi nga kanina ay ito times natin sa 4 or 9. Depende kung ano yung pagpaparehasin natin. Since C1, ang pagpaparehasin natin dito sa equation 1 at equation 3, therefore, multiply ko both sides ng 4 ang equation 1. Ang mangyayari, magiging 4y equals 4c1 e to the negative 2x plus 4c2 e to the 3x. Gets nyo kung paano nangyari yan? Nagka-4y equals 4c1 e to the negative 2x plus 4c2 e to the 3x. Ka-thumbs up na nakagets. O, konti pa. O, makinig muna. May next problem pa naman. O, ngayon, ano yung equation 3? O, equation 3 nakalagay ay y double prime equals 4c1 e to the negative 2x plus 9c2 e to the 3x. O, parehas na dito yung c1. Anong gagawin natin para ma-eliminate siya? Plus or minus? Subtract po. O, subtract. Pag sinubtract nyo, dapat naka-parenthesis to. Para alam nyo kung ano yung operation.
So, ito yung 4y minus y double prime equals, magkakancel na to. Bawas mo na yung another c1. Ito ay negative 5c2 e to the 3x. Makagawa ka ng panibagong equation, which is pwede natin sabihin na ito yung equation number 5. Nakuha ka? Equation 5. Ngayon, sa equation 4 and 5, meron tayo niyan. Tuloy natin. Lagyan natin dito sa tabi ha. Copy lang natin para mas malinaw sa inyo. Sa equation 4, sa equation 5. Okay. Ngayon, using equation 4 and 5, may ma-eliminate pa tayo or may mapagpaparehas tayo? Diba, sabi natin, eliminate arbitrary constant. So, yung C2 dapat pagpaparehasan natin. Magkaraparehas na ba sila? 5 at 5? Yes po. Yung isa lang negative, yung isa positive. So, para ma-eliminate, anong gagawin? Add or subtract? Add po. Yun. So, i-add natin to, dalawang to. So, plus 4y minus y prime, y double prime, equals negative 5c2 to the 3x. Pag pinag-plus natin yan, magiging 2y plus y prime plus 4y minus y double prime equals 0. May makakombine pa dito? May makakombine pa ba? 2y at 4y po. So, magiging 6y plus y prime minus y double prime equals 0. Or in usual, inuuna natin lagi yung highest order or highest degree. Negative y double prime plus y prime plus 6y equals 0. Ito yung final answer. Ito yung differential equation na hinahanap natin wherein given ang solution. So, ganun siya gawin kapag elimination of arbitrary constant. Tanong, may tanong. Magtanong, may tanong. Doon sa elimination method, may tanong ba kayo? Magtanong kayo sayang yan. Isa yan sa mga madadaling topic, elimination of arbitrary constant. Ay, sila meron. Isa pa, sample. Babalik mo kayo doon. Y equals x plus c1 e to the x plus c2 e to the negative x. Ito yung given. Find the differential equation. Given ang solution, find differential equation. So, ano yung mga arbitrary constants natin dito?
Ano yung mga arbitrary constants natin? Guys. C sub 1 at C sub 2 po. Okay, C sub 1 and C sub 2. I-demesa. So, ilang beses natin i-derivative? Si demesa mo natin tatanungin. Dalawang beses po. Okay, so kaya mo ba i-derivative? I prime? Po. Sige, go. 1 1 plus 1 plus C1 e raised to x Tama? plus po. Plus o minus? Tama, Minus po. C sub 2 Okay, e raised to negative x. very good. Second derivative. C sub 1 C sub 1 e times e raised to x minus Minus pa din? plus po. Okay, very C good. sub 2 Okay lang yan. C sub 2 times e raised to negative x po. Okay. So, ganun ulit. Meron kang equations 1, 2, and 3. So, ikaw, tatanungin ko, anong gusto mong gamitin at anong equations ang gusto mong gamitin at ano yung pagpaparehasin mo para makapag-eliminate tayo? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, pili ka. 1 and 2 po. So, equations 1 and 2 ulit. So, kagaya nung kanina. Equations 1 and 2. So, tingnan mo mabuti. Ito yung 1. C1 e to the x, C2 e to the negative x. Sa 2, ganun din. So, may multiply pa ba tayo sa kanila para maging parehas yung coefficient? Wala na po. Wala na. So, pag wala na, edi copy natin. So, anong gusto mong i-eliminate? C1 or C2? C2 po. C2. So, eliminate natin ng C2. Anong gagawin? Pagpa-plusin or minus? Pagpa-plusin po. Plus. So, ano mo yung sagot? Y plus Y plus Y prime Y prime equals x plus 1 plus 2 multiplied by c sub 1 e raised to x. Okay, so tama. Ito ngayon ang iyong equation 4. So, ano pa ang gusto mong gawin? Sunod. 1 and 2 ang ginamit natin. Pinagparas natin ay C1. So, ano naman ang sunod? 1 and 3 po. So, equations 1 and 3. So, dito sa tabi para mas maliwanag. So, ang kanila bang coefficients sa C1 parehas sa C2? So, may multiply pa o wala na? Wala na po. So, sulat natin. X plus C1 e to the x plus C2 e to the negative x. Tsaka, pangatlo, double prime equals C1 e to the x plus C2 e to the negative x. Pagmaplasin o pagmaminosin? Pagmaminosin po. Pagmaminosin. So, pinag-minus, ano may sagot? Y minus Y double prime is equals to x po. X. Oh, yan. So, sa tingin mo, may kasunod pa ba o wala na? Ang tanong, ano ba ang ginagawa natin? Di ba? Elimination of arbitrary constants. So, dito ba sa huli mong ginawa, na-eliminate na ba yung mga arbitrary constants natin? Yes po. So, ito na yung sagot o hindi pa? O, ano ba sabi natin? Elimination of arbitrary constants.
Once na-eliminate yung arbitrary constants, yun na yung differential equation. Therefore, Apo. nagkataon sa problem na to, y minus y double prime minus x equals 0. Yun na yung D natin, or ako nga, para personally, noon ako yung may highest na yan. So, pares lang naman. Therefore, ito ang sagot. Or pwede naman positive. Kung multiply mo ng negative 1 lahat, mabaliktad ng sign, pwede din to. Yan ang yung differential equation. So, sa problem na to, nagkataon lang na dito, na-eliminate mo na lahat ng arbitrary constants. Pero kung hindi, dito tuloy mo pa din sa kagaya no kanina. Naintindihan ka? Very good, Demesa. Estudyante ba kita before, Demesa? Opo, sir. Nung difficult po. Familiar siya eh. Yung pangalan na Pilipino. So, nice. Ayan. Sinong nakagets na ngayon ng elimination? Patsap kung nagagets niya na. Para makita ko lang kung may nadagdag pa. Ante. Isa pa. Last one. Maganda yung nagmumultiply siguro kaya. Parang pinakamahirap yung nauna. May nagre-record pa pala? Meron? May nagre-record? Pa-heart kung may nagre-record. Pa-heart react kung may nagre-record. Wala pa din. Sige. Screenshot nyo na lang to. Kung gusto nyo yan. Screenshot nyo yan. Yan yung lesson natin kanina. Bago ako mag-new page. Screenshot nyo to. Elimination of arbitrary constants. Hanggang dito. Tapos, ito pa yung patuloy. Yan yung sagot. As yung last problem, ito. Yung problem, ito yung solution. Okay na, pwede na tayo panibagong page. Last problem tayo. Pwede na? Pa-thumbs up? Okay. So, isa pa. Mukhang mas madali lang din to eh. So, magbibigay din ako sa inyo ng mga take-home problems. Pasipagan na lang to. Kasi kung aaralin nyo yung mga take-home na problem, same naman siya ng concept ng pagsasolve ngayon, tinuro. Di may kakaroon kayo ng problem. Kung nasa inyo na yun, kung manggagaya na lang kayo, para aaralin nyo. So, ito. C1x squared plus C2e to the 2x. Dalawa ulit ang constant. So, dalawang beses ako mag-derivative. So, ako muna ang discuss. Y prime is C1 times 2x plus 2C2 e to the 2x. Second derivative is 2C1 times x plus 4C2 e to the 2x. Ay. Yan. O kayo magtuloy. Ano ang gagawin nyo sa mga ito para ma-eliminate? Pili ka, equations 1, 2, or 3. Anong gusto nyo eliminate?
Mm, Kapilyan, the third. Nandito ka? Kapilyan, the third. Hello? Tuyom. Soyom Jane. Wala. Manalo. Dan. Ryuben. Disposal. Okay. Alam? Or kahit itry lang? Anong sunod na gagawin? Anong gusto mong eliminate? At anong equations ang gusto mong gamitin? Equation 1 and 2 po. Okay. So, from 1 and 2. Anong una natin titingnan? May magkapares na ba silang coefficients o may multiply pa? Pares ba ang kanilang C1 na coefficient o kaya C2? Sa C2 po. Sa C2 ang gusto mo? Okay, sige, sabi mo sa C2. So kung sa C2 ka magpaparehas, anong gagawin mo? I-multiply po sa 2. Alin ang i-multiply sa 2? Equation 1 or equation 2? Equation 1 po. Okay, so 2 times equation 1. Okay, tsaka equation 2. Tingnan natin mamaya kung magpa-plus or minus. So, ano ang 2 times equation 1? Sige nga, isulat mo. Or sabihin mo sa akin. Pag minultiply both sides ng 2 ang equation 1, anong mangyayari? 2 Magiging 2. C1. Dito muna, sa left side muna. May 2y kalagi. So, 2y. kasi both sides yun eh. Hindi pwedeng isa lang. So, 2y equals 2C1 x squared plus 2C2 e to x. Equation 2 mo ay y prime equals tama ba? 2c1x plus 2c2 into 2x. Parang mali ang equation 3 ko. Parang dapat wala na tong x na to. Yan. Kasi dinerivative na yung x. Ano? Sa equation 3, dapat wala na yung x biga. Okay. Napansin ko lang bigla. Pag may mga mali pala, okay lang nyo i-correct biglaan. Pwede kayo mag-interrupt. So, tuloy natin. Sino ang kausap ko? Si Manalo nga ba? Anong gagawin mo dito? Plus or minus? Para ma-eliminate yung C2 yung sabi mo na gusto mong eliminate. Minus. Minus. Apo. So, tama yung sagot. 2y minus y prime. Okay, wait lang. Yan. 2y minus y prime equals 2c1 2c1x squared minus 0 na po. 0 na ba? Hindi ito. Di ba? Pinag-minus mo to. Itong dalawa. Ano po? Pwede mo ba pag-minusin yan or hindi? Hindi po. So, kopya lang. Minus 2c1x. Itong dalawa. Pwede. Apo. So, ito na yung may eliminate. Ano? Yan. So, nakakaroon ka ng equation number 4. Next, anong gusto mong gawin? 1 and 3 po. 1 and 3 naman. Gusto mo ay 1 and 3. Anong i-multiply mo sa equation 1 and 3 para makapag-eliminate ka?
Kasi pinagpares mo kanina C2. Therefore, dapat C2 din ang pagpaparesin mo dito sa equation 1 and 3. Ano yung multiply mo sa equation 1? 2 po. Ay, Tingnan. Ano ba pagpaparesin natin? C1 or C2? C1 po. Ano ba ang pinagpares mo kanina? C1 or C2? Anong C2. ineliminate mo? C2 po. Therefore, ganun din dito. C2 ka titingin. So, ano multiply mo? 4 po. Sa equation 1, 4. Yan, ganun. So, 4y plus 4c1 x squared plus 4c2 e to the 2x. Tapos, equation 3, copy lang. Pagpa-plusin na pagmamainusin. Para ma-eliminate mo yung C2. Plus or minus? Minus po. Minus ulit. So, meron kang 4y minus y double prime equals 4c1 x squared minus 2c1. Ito, cancel na. O, di nagkaroon ka ngayon ng equation number 5. O, ano naman sunod na gagawin dito sa equation 5? Equation 4 and 5 po ang isusunod. O, equation 4 and 5. So, equations 4 and 5. So, anong gagawin sa equation 4 and 5? Di ba, ano na lang ba yung mga arbitrary constants na natitira? C1 po. C1 na lang. So, paano ma-eliminate yung C1? Na-eliminate ba natin ang C1 dito sa 4 and 5? Kasi yung C1x squared naka 2. Yung C1x squared dito naka 4. Tapos dito naka negative 2C1. Dito naka negative 2C1x. Eh, wala na tayong mapagko-combine pag pinag-plus minus, di ba? So, sa tingin mo, anong pwede? Kung wala, eh sir, ba't ganun? Wala na akong mapag-combine. Ano i-solve yun? So, ganito, ano? Magagawa mo yung elimination, pag addition, subtraction, kapag makakombine mo. Pero kagaya nito, ipakita ko ha, para makita nyo kung bakit hindi mo siya pwede i-combine. Equation 4 and 5. Kapag in-eliminate natin ito, x squared at x squared, dahil ba, pinagpares natin. In-multiply ito ng 2, yung buong to. Hindi mo naman ito mapag-a-add or subtract, diga. Tama ga. Hindi niya makakombine yung C1x sa C1 lang. Gets nyo yan? Ito, hindi niyo ito mapagkakombine sa plus or minus, di ba? Agree? Thumbs up kung nag-gets kung bakit hindi siya pwede. So, ang gagawin ganito. Hindi porket stuck na kayo, ay sir, tigil na. Hanap kayo na ibang paraan. C1 na lang ang wala, di ba? Therefore, kung ikaw ay may dalawang equation, tapos C1 na lang ang nawala, pwede nyo itong gawin. 2y minus 5 prime equals, factor out nyo yung C1. Matitira x squared minus x. Yan yung equation 4. Equation 5, meron kang 4y minus 5 double prime equals, factor mo ang C1, meron kang x squared minus 2. Yan ang iyong equation 5. Therefore, ang iyong equation 4 ay pwede mong i-rewrite as 2y minus y prime all over x squared minus x equals C1. Gets niyo kung paano nangyari yan? Ba't siya naging fraction? Paano nangyari? Sir, paano nangyari yan? Yan.
Diba, ito yung factor out na C1. O, i-divide mo to both sides ng x squared minus x para maiwan na lang yung C1. Yung C1 na lang yung right side. Ito yung left side. Nagets na. Thumbs up na ako, nagets. O. Tapos, ganun din gagawin mo dito sa equation 5. Therefore, ang iyong equation 5 ay 4y minus y double prime over x squared minus 2 equals C1. And kung parehas silang equal sa C1, ibig sabihin, sa 4 and 5, pwede niyong isulat na 2y minus y prime all over x squared minus x is equals to 4y minus y double prime over x squared minus 2. And since sila ay parehas fraction, cross multiply. Tapos, saka nyo isi-simplify and makikita nyo, okay na yun. Dito ba sa huli kong sinulat, may C1 at C2 pa? Meron pa, wala na. Wala na. Therefore, na-eliminate ko rin ang arbitrary constants. Hindi laging elimination method ay sa plus at minus. Pwede rin yung substitution method. Ito yung substitution method na tinutukoy. Sinubstitute ko sila sa C1 parehas. So, ito, isi-simplify nyo na lang. Kayo na mag-solve. Ano kasi, simplifying na lang. Tuloy na lang natin next week kasi saktong 10 a.m. Gets nyo naman yung C1, C2. So, pag may questions, next meeting na lang ano. Next meeting, maglagay kayo ng recording para mas maganda. Para sa inyo din naman yan. Dismiss na kayo. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you po, May sir. next na klase pa ba kayo, Mores? May next pa kayong klase? Anyone? Sa OA? Yes po, sir. Alas 10 ang start ng sunod yung klase. 11 po. 11 pa naman. Okay. Sige. Sir, ask ko lang po. Ano yan? Yung pong notebook po, grade po ba siya? Ano siya? Anong tanong mo? Yung pong notebook po, grade po ba siya or yung pong parang composition po? Hindi. Wag yung grid. Wag grid. Yung normal na notebook lang yung lines niya. Okay po. Thank you po, sir. Wag yung grid. Wag. Kasi hindi naman tayo totally mag-graph. Susulatan siya. Parang normal na notebook lang. Okay. Sige, dismiss na kayo. Thank you.